Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang minahan sa UK, may nadiskubring daan-daang mga dinosaur footprints na siyang nagbigay daan para mas malalimang pag-aralan ang mga nilalang na naghari sa ating planeta milyong-milyong taon na ang nakakaraan. May mga nahukay sa minahang ito sa Oxfordshire, UK na nagpakinang sa mga mata ng eksperto. Hindi minerals o ginto, kundi daan-daang mga footprint ng dinosaur. Mula nang madiskubre ito, may nasa 200 footprints na ang natuklasan ng mga researcher mula sa mga universidad ng Oxford at Birmingham na tinatayang nagmula pa sa Middle Jurassic era. Ibig sabihin, nasa 160 million years na ang tanda ng mga ito at ang kapansin-pansin pa raw sa mga nadiskubring footprints. Bumubuo ito ng mga hindi lang isa kundi 5 trackway o daanan na siyang tinahak ng mga dinosaur noon. Ang pinakamahaba sa mga track nasa 150 meters ang haba. Kaya naman ang Dinosaur Highway sa Oxfordshire ang tinuturing ngayon na isa sa pinakamalaking dinosaur track site sa buong mundo. So this is really unusual. We don't find these preservation, these very extensive trackways very commonly. So it's a really special place. Pero anong klaseng dinosaur naman kaya ang nag-iwan ng mga footprints na to? May 5 trackway na nadiskubre sa Dewars Farm Quarry. Ang 4 sa mga ito, pinaniniwala ang mga iniwang bakas ng isang gigantic herbivorous na dinosaur na may napakahabang leeg, gaya ng Cetiosaurus. At dahil 3 lang ang daliri sa paa ng footprints na nasa pang-5 trackway, ito raw ay galing sa isang carnivorous theropod dinosaur na kung tawagin naman, Megalosaurus. At alam niyo ba, ng Megalosaurus ang pinakaunang dinosaur na scientifically named? Pinangalanan to noong pag-1824. At mula sa discovery na ito, nadiskubre ang interes ng publiko sa dinosaur science. Sa mga nagtatanong naman kung posible kayang may nadiskubre ng dinosaur track sa Pilipinas, ang sagot? Malabo. Hanggang sa ngayon, wala pang mga dinosaur na nadidiskubre dito sa Pilipinas. Paniniwala kasi ng mga eksperto, nung panahon na bubuhay pa ang mga dinosaur, nasa ilalim pa ng tubig ang kalupaan ng Pilipinas at hindi pa ito nabubuo. Alam niyo ba kung saan naman matatagpuan ang pinakamalaking dinosaur fossil site sa buong mundo? Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Shandong Fossil Bone Bed sa Shucheng City sa China. Ang may hawak ng Guinness World Record para sa largest dinosaur fossil site. Mula nang madiskubre ito noong 2008, may higit 7,600 fossils mula pa sa late Cretaceous period ang nakita dito. Ganoon karami? Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pumatok sa panlasa ng mga netizen ang mga makukulay na costume na inirampa ng mga kandidata ng isang pageant sa Iloilo. Paano ba naman inspired ito sa masasarap na pagkaing Ilonggo? Busog ang mata ng mga audience sa pagrampa ng mga kandidato ng Miss Iloilo 2025. Ika nga ng mga Gen Z, they served. Ang kanila kasing inihain, inirampa mga makukulay na kasuotan na inspired ng mga nakakatakam na pagkaing Ilonggo. Ang mga costume na ito, ulam na ulam talaga. Hango kasi ito sa ulam na nilaga at linabogan nga native nga manok. Ang inspirasyon naman ng isang to, talaba na sagana sa Iloilo. At ang paboritong sausawa ng mga Ilonggo na sinamak. Of course, we are really happy for how the netizens, paano nila tinanggap yung gastronomy costume na theme. Makikita rin naman sa social media and we see how happy they are. Minsan may nakikita pa kaming mga memes about the food and I think it's really a milestone. Pero bakit nga ba ito ang napili nilang tema sa taong ito? Kuya Kim, ano na? Ang Gastronomy Costume Competition sa Miss Iloilo 2025, isang pagkilala sa tinamong karangalan ng lungsod ng Iloilo, na noong 2023 hinirang na isa sa mga Creative City of Gastronomy ng UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Granting talaga ng binigay ng UNESCO na recognition. It's unique, it's campy, it's fun, and it's a very perfect avenue to show Ilonggo creativity talaga.
Ang UNESCO Creative City of Gastronomy, isang titulo na binibigay ng UNESCO sa mga lungsod na nagpapakita ng malalim na paggalang at pagpapahalaga sa kanilang pagkain bilang bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan. It's all about promoting Iloilo and showcasing how rich the culture of Iloilo, at the same time how creative Ilonggos are. And while promoting Dinagyang, we also promote other aspects of Iloilo. Ang iba pang lungsod na kabilang sa prestigyosong listahan, ang Burgos sa Spain, Parma sa Italy, Macau, Phuket sa Thailand. Dahil sa pagkilalang ito, layon ngayon ng lokal na pamahalaan ng Iloilo na mas pagyamanin pa ang kanilang pinagmamalaking Ilonggo cuisine. Gagamitin na namin yung opportunity na ito because not every city is given this recognition. Deserve na deserve talaga ng Iloilo ang kanilang titulo. Sa dinami-rami ba naman ng masasarap na pagkaing matitikman dito? Kabilang ng pagkain ito na talaga namang tatak Ilonggo. Ang mainit at napakamalasan nitong sabaw, patok sa panlasa, mapalokal man o dayo. Ito ang Lapas Batchoy na unang natikman sa Lapas District sa Iloilo. Ang pangalan nito hango sa Chinese term na bak kui na ibig sabihin shredded meat. Ayon kasi sa apo ng isa sa mga nag-adapt ng recipe ng batchoy, ang mga ginamit noon na sahog ng kanyang lolo't lola, mga tinatirang karne at lamang loob mula sa kanilang meat shop. Habang ang noodles at sabaw naman ito, inspired daw sa noodle soup na binibenta noon sa mga Chinese vendor malapit sa kanilang tindahan. Tikman natin ang Lapas Batchoy. Namigid. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong pista ng Jesus Nazareno, alamin natin ang kasaysayan ng isa ngayon sa pinakamalaking pagtitipon ng mga mananampalataya sa bansa. Muling napuno ang mga kalsada ng Kamaynilaan sa pagtipon-tipon ng milyon-milyong devoto para ipagdiwang ang pistahan ng Jesus Nazareno. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na pinaniniwala ang mapaghimala dumating sa Maynila dala ng mga paring Recoleto mula Mexico noong 1606. Maraming naniniwala na kaya kulay itim ang kulay ng Nazareno na damage daw ito nang sakay ito ng isang galyon na nagdala rito sa Pilipinas. Pero ayon naman kay Monsignor Sabino Venco Jr. ng Loyola School of Theology, ang kahoy kung saan gawa ang Nazareno ay isang itim na kahoy na ang tawag ay mesquite. Pero alam niyo ba na ang ginugunita sa araw na ito ay hindi ang liturgical feast, kundi ang anibersaryo ng translasyon o paglipat nito mula sa dati nitong lokasyon sa Intramuros patungong Quiapo noong 1787? Mula noon, ang translasyon naging isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga Katoliko sa Pilipinas dahil sa dami ng dumadalo sa posisyon. Madalas hinaabot ng siyam-siyam bago ito matapos. Ang pinakamahabang posisyon ng Jesus Nazareno naganap noong taong 2012, 2017 at 2018 na nagtagal ng mahigit 22 hours. Habang ang pinakamabilis naman nagtagal lamang na mahigit kumulang 7 oras. Naganap ito noong 2004, 2005 at 2006. Pero alam niyo ba kung saan ang naging tahanan ng Jesus Nazareno bago ito nilipat sa Quiapo? Kuya Kim, ano na? Ito ang Iglesia de San Nicolas de Tolentino sa Calle Cabildo sa Intramuros. Itong nagsilbing tahanan ng headquarters sa asya ng Augustinian Recollect Order. Itong nagsilbing tahanan ng Jesus Nazareno mula 1608 hanggang sa nilipat ito sa Quiapo noong 1787. Ang makasaysayang simbahan nasira noong Second World War. Taong 1959 naman, nang tuluyang itong dinimolish. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isa siya sa pinakamahalagang babae sa ating kasaysayan. Kaya naman sa kanyang kaarawan nitong Lunes, isang museo sa Quezon City ang binuksan para sa ina ng himagsikan. Tara at bisitahin natin ito.
Bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan, isang museo binuksan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City para sa ina ng himagsikan, si Melchora Aquino o Tandang Sora. Ito ang Tandang Sora Women's Museum. Ang museum ay pinangalan natin Tandang Sora Women's Museum dahil tinitingala natin si Tandang Sora. Ito ay na-inspire ng kanyang mga virtues nga, mapagkalinga, matulungin, mapagserbisyo, at higit doon din ay ang kanyang katapangan. Dito may iba namang exhibit na pinapakita ang napakahalagang papel ni Tandang Sora sa ating kasaysayan. Naka-display din dito ang ilan sa mga gamit ng ina ng himagsikan. Meron tayong Tandang Sora section at doon nakalagay yung mga memorabilias niya. Meron tayong vitrine, bayo, almires, gilingan. Binibigyang halaga rin dito ang naging kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan mula noon hanggang ngayon. Historical siya. Nagsisimula ang concept sa babaylan. Mga kababaihan ng araw ay may pagkapantay-pantay sila bago dumating ang Espanyol. From there, umikot na tayo sa mga kababaihan na lumaban sa revolusyon hanggang sa contemporary women's movement. It will be an ongoing recording of our stories. Pero paglilinaw ng pamunuan ng museo, ang kanilang pagbubukas nitong Lunes o sa mismong kaarawan ni Tandang Sora, soft opening pa lang daw. Sa ngayon is by appointment. Kakaroon ng hard opening sa February 19, death anniversary of Tandang Sora. Kuya Kim, ilang taon na ba si Tandang Sora? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Noong Lunes, pinagdiwang natin ang kaarawan ng ina ng Katipunan na si Melchora Aquino o Tandang Sora. Ang tanong, ilang taon na nga ba siya? Ayon sa isang scholar na si Jean Richardson, January 6, 1836 ang tunay na birthday ni Melchora Aquino. Kaya si Tandang Sora, 189 years na ang tanda. Kaya naman binagsagang ina ng himagsikan o ina ng Katipunan si Tandang Sora ay dahil sa mahalagang papel na ginagampanan niya sa Rebolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Nahangaan natin dahil siya ay 84 years old na, siya ay naging kasama sa Katipunan. Natulungan niya ang mga Katipuneros na mabigyan sila ng kalinga, pagkain. Bilang pagkilala sa naging papel niya sa ating kasaysayan, pinangalan sa kanyang isang pangunahing kalsada at barangay sa Quezon City. Alam niyo ba na may isang kalsada sa San Francisco, California na pinangalan kay Melchora Aquino? At alam niyo bang siya rin ang kauna-unang Pilipina na tinampok sa ating pera? Bago sina Jose Fallanes Escoda at dating Pangulong Corazon Aquino, si Tandang Sora o Melchor Aquino ang kauna-unang Pilipinang natampok sa ating pera. Ang kanyang mukha makikita sa dating 100 peso bill na ginamit mula 1951 hanggang 1966. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nabulabog ang isang tindahan sa Tagbilaran, Bohol nang sa kisame nito may namataang sawa. Nailigtas kaya ito? Kuya Kim, ano na? Bumabang ang takot sa sinagawang rescue operation ng BFP o Bureau of Fire Protection. Sa tindahan ito sa Tagbilaran City sa Bohol. Sa kisame raw kasi ng tindahan, may namataan. Isang sawa. Ang mga rescuer kinailangan pa sirain ng kisame. At nang matuklap na nila ang malaking bahagi nito, dito tumambad sa kanilang isang reticulated python. Nang unti-unti nilang maibaba ang sawa gamit ang panungkit, dito naman umanong dinakba ng mga rescuer ang sawa. Hanggang sa ligtas nila itong na-rescue. Ang sawa na tinatayang nasa 35 kilos ang timbang, tinurn over nila sa mga eksperto sa DENR. Kuya Kim, bakit mahilig sumuot sa madidilim na lugar ang mga ahas? Kuya Kim, ano na? Ang mga ahas ay mga cold-blooded. Ibig sabihin, kailangan nilang magpainit o magpalamig batay sa kanilang kapaligiran. At ang madilim na lugar ay may mas tamang temperatura para sila manatiling komportable. Nagtatago rin sila rito para sa kanilang proteksyon at para sila ay makapagpahinga. Sakali namang may makakalusot na ahas sa ating tahanan o pinagtatrabahuan, ano ang dapat gawin? Huwag na huwag nating papatayin yung ahas, no, or gagalawin. Whether ito ba ay makamandag or not, no, siguraduhin lang natin na malayo ang ating mga members of the family, to include our pets. I-lock natin yung lugar kung merong door. Kasi these are really shy, no, unless provoked. Barangay muna kasi hindi naman alam kagad ng ibang tao na DNR ang dapat nilang tawagan. Let our barangay call the specific agency. Number one is housekeeping. No, ang mga ahas naghahanap ng refuge yan
na similar to their place. No? Lalo na pag nakita nila na maraming mga daga or rodents na kung saan yun ang kanilang prey. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sabi ko kayo, 24 oras.